Magandang hapon mga kabistak. Pag-usapan natin itong mga nilangaw na mga dilawan sa Ninoy Aquino Day. At Bongbong Marcos gustong makipag-reconcile sa mga Aquino. Bago ang lahat, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila. Mantakin mo, Ninoy Aquino Day, kamalas-malas, talagang nilangaw ang mga dilawan, legit na tunaw na. Nilangaw na nga, inulan pa. Ayon kay Bongbong Marcos, this is the time ng reconciliation. Gustong makipag-reconcile ang mga Marcos sa Aquino. Pero ayon naman sa isang Aquino ngayon na bagong sibol, wala daw reconciliation kung walang hustisya. Niluloko lang tayo ng mga pula at dilaw, no? Pareho lang naman sila. Pareho lang ng mga utak nito. Iwan ko lang kaya kung ang mga Pilipino may maniniwala pa rin dito sa mga pautot nila eh. Di ba ho? Lalo na ho ngayon, tayong mga Duterte diehard supporters, talagang dismayado tayo dito sa mga Marcoses. Na pag-aakala natin talagang magkalaban ng Aquino at Marcos, yung pala magkakampi. Yung akala natin magpapasalamat sila sa mga Duterte, dahil talagang pinahina ng mga Duterte ang mga Aquino, mga dilawan, pinabagsak talaga ni Tatay Digong. Pero malaman-laman natin, magkaibigan pala yung dalawang kulay na ito, pula at dilaw. Pag pinagsama, orange equals tanso. Talagang nabudol po dito ang maraming Pilipino. Nabudol po dito ang mga Duterte. Sipin mo yan? Bati-bati na ha? Tang inumin. Ito. Nilangaw po ang Dilawan Country. Inulan pat minalas. Pakinggan po muna natin ang balitang ito patungkol sa Ninoy Aquino Day. Ayan o. Nagdiriwang ngayong araw ang ika-42 anibersaryo ng pagpaslang sa dating senador na si Ninoy Aquino. Inaalala ng ilang mga taga-suporta ni Ninoy ang iniwan nitong legasiya sa pagtataguyod ng katotohanan, demokrasya at paglaban ng mga Pilipino para sa Anong kalayaan. legasiya? Live mula sa Ninoy Aquino International Airport. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Nina, sino-sino? Alam mo, sa totoo lang, walang ligasiya ang mga Aquino. Walang ligasiya si Ninoy. Ano bang ligasiya ni Ninoy? Sige nga, sa mga dilawan dyan, napulawan na rin ngayon, pakilagay nga po dyan sa comment section, ano po yung ligasiya ni Ninoy Aquino na ginawa niya sa Pilipinas. Sa totoo lang, nung napanood ko yung mga video niya, mga lumang video, madaldal lang. Pero yung mga nagawa ba, mga proyekto, para sa bayan na hindi mo makakalimutan na si Ninoy Aquino may gawa, wala man siguro kahit pusti. Ako, haril talk lang tayo kasi pag sinasabi mong ligasiya, yan po ay tumatatak sa maraming Pilipino. What for example, ito, ligasiya talaga to. Si Gloria Macapagal Arroyo, roll on, roll off, Ruro, yan, ligasiya talaga yun. No, hanggang ngayon, may Ruro. Malaking bagay po yun. Yun yung ligasiya eh. Pag sinasabi mo naman, former President Duterte, war on drugs. Build program. Ayan. Release. Mga kalsada, tulay. No, yun yung tumatatak Duterte. Pero ligasiya ni Ninoy Aquino. Sige nga, ano bang nagawa ni Ninoy Aquino sa bayan? Sa mga Pilipino. Meron ba? Wala namang nagawa yan. Dati kalaban ng mga Pulawan yan. Kayo mga Pulawan, nakakampinan ninyo mga dilawan. Anong nagawa ni Ninoy? Aloy, Sino bang nangunguna dyan sa paggunita nitong araw nito?
Nikki, ngayong Sa Ninoy Ninoy Aquino Day, Aquino talaga, ha? nagtipon-tipon dito sa NAIA Terminal 1 ang mga taga-suporta at ang August 21 movement at Historical Commission of the Philippines at iba pang taga-suporta ng dating senador dito sa NAIA. At bilang paggunita sa araw ng pagpaslang ng bayani ay nag-alay sila ng bulaklak dito sa airport at Bayani? Anong kabayanihan niya? Sige mga Pulawan, sumagot kayo, Dilawan. Anong kabayanihan ni Ninoy? Yan tayo. Di man lang nagiging military yan. Yung Marcos Senior, pwede siguro. Hindi ako Marcos supporter, ha. Yung Marcos Senior na palibing ni Tatay Digong sa libingan ng mga bayani, Marcos Senior, sundalo man yon, talagang deserve niya sa libingan ng mga bayani. Ilibing. Pero ito, Ninoy Aquino, ano ba ang kabayanihan niya? Paki-explain nga. Kasi hanggang ngayon, hindi ko magits-gits kung paano nagiging bayani itong si Ninoy Aquino. Ano ang kanyang pagkabayani? Yung nirel ba siya sa airport? Bayani na agad yun. For what? Ano bang nagawa? No? Ni Ninoy sa Pilipinas para maging bayani? Nakipaglaban ba siya? Nakipagdigmaan ba siya? Sa mga mananakop? Anong kabayanihan? Walang kabayanihan para sa akin. It's a people power revolution, yung sinabi ninyo. Katangahan yun. Oo. May demokrasya. Ano yun? Bugos yun. Kayo lang sa Maynila, yung may ganyan. People power kayo. Luzon, Visayas. Yung Mindanao, Visayas, meron bang ganun? Wala as in. Niloloko lang. Ang taong bayan. Yan ang kagagawa ng Imperial Manila. Na para bang pag sinabi mo, Pilipinas sila lang. Gusto kaya ng mga Pilipino yung It's a people power revolution? Yun ang tanong ko. Tanungin ko kayo, mga Pulawan, mga Marcos supporters, gusto nyo ba yung It's a people power revolution? Yun ang tanong ko sa inyo. Kasi kung sinasabi mo bayani, di sana may nagawang kabayanihan. Ano nga yung ginawang kabayanihan? Kasi para sa akin, drama lang yun. Yung pagkapas lang kay Ninoy, drama lang. Kasi kung totoong pinaslang si Ninoy ng mga kalaban, bakit hanggang ngayon wala pa rin napakulong na bumaril dito kay Ninoy? 2 Aquino na naging presidente. Ngayon, may mga senador na Aquino, nasan yung gumorgor kay Ninoy? Kung talagang totoong bayani siya, dapat merong suspect. Merong nakulong. Nasan yung mga yon? Kasi ang hirap mong sabihin mo, hilira mo sa pabayani itong taong ito, wala namang kabayanihan ginawa sa bayan. Nagurgur lang doon sa airport, sang kalaban. Di umano, kalaban ha. Pero hindi mo masasabing kalaban, wala namang nakulong hanggang ngayon. 2 Aquino naging presidente, namatay na nga yung 2 Aquinong presidente. Wala pa rin nanagot. Sige nga, saan? Magagalit na ng mga Dilawan-Pulawan sa atin. Tuloy oh. nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 1. Ayan, nilangaw na. Hindi alintana ng mga taga-suporta ng mga Aquino ang masamang panahon para sa pagdiriwang ngayong August 21. Nagsagawa sila kanina ng wreath-laying ceremony sa ikanayang marker dito sa NAIA para kay Ninoy. Pinangunahan ni Senator Bam Aquino ang seremonya bilang pamangkin ng dating senador. Inalala niya ang paglaban ni Ninoy sa mabuting pamamahala at patas na lipunan. Maigi raw na itaguyod natin ngayon ang paglaban dito ni Ninoy Aquino lalo't hindi pa raw natin ito natatamasa sa ngayon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Bam. Yung isa sa mga sikat na nasabi ni Tito Ninoy, no? Ni Ninoy Aquino, buhay pa siya. Sabi niya, we cannot depend on one man, we have to depend on all of us. Kumbaga, yung nais natin mangyari sa ating bansa, hindi magagawa ng isang tao. Kailangan tulong-tulong tayo dito. Kailangan pa rin natin ipaglaban. Pero hindi lang po yan pwede gawin ng ilang tao. Kailangan sama-sama tayo dito. At kung meron pong naipakita yung buhay niya at pagkamatay niya, pagkatapos po siyang namatay, doon po nagbuklod-buklod yung taong bayan para maghagad ng mga bagay na mas importante at mas mahalaga
Anong nagbuklod-buklod ang taong bayan? Kasi kung totoong yung It's a People Power ay kabayanihan yon nung pagkabaril kay Ninoy Aquino, di sana ngayon August 21 movement dinagsayan. Nilangaw nga kayo eh. Nasa na yung mga nagsasabi? Nawala na kasi yung importansya ng Ninoy Aquino Day. Bakit? Kaya nga nagkaroon kayo ng Ninoy Aquino Day dahil kalaban ninyo yung mga Marcos di umano, pinatalisik ninyo. Kaya nagkaroon ng It's a People Power Revolution. Noon sana, medyo bibilib ka. Kumbaga, oo, mahalaga po itong Ninoy Aquino Day. Nalalason yung utak ng maraming Pilipino sa inyo. Paano na ngayon? Magkakampi na nga kayo, Marcos at Aquino. Bakit ba natin i-celebrate pa ito? Dapat i-abolish na yung Ninoy Aquino Day. Wala man, ito lang yung hero kuno na wala mang history sa pagkahero. Ano yung kabayanihan niya? Ano yung ginawa niya sa bayan? Kasi pag sinasabi mong bayani, kagaya ni Dr. Jose Rizal, nakikipaglaban sa mga Kastila, talaga yon. Sa pamamagitan ng pagsusulat, nuli mitangiri, ganyan. El filibusterismo. Di ba? Nagsusulat siya, protesta. Binaril siya sa Lunita, pinarusahan ng mga Kastila dahil sa kanyang kabayanihan. Kay Ninoy, sinong bumaril? Sige nga. Hanggang ngayon, wala, hindi matukoy tapos sabihin mo bayani. Andres Bonifacio, ayan, pinarusahan. Ni Aguinaldo, nakikipaglaban din sa mga Kastila. Bayani. Parang ano siya na pagkabayani? Tawag yan. Low budget. Sinasabi mong bayani, nakikipaglaban. Kagaya kay former President Duterte, nakikipaglaban sa mga durugista, mga kurakot. Ayan talaga, literal po yan. Nakikipaglaban sa sindikato, bayani. Yan yung bayani, yung mga may tatak ba? Makikita mo ba na, pag sinabi mong bayani, ayan, nakikipaglaban talaga yan. Kaya nga bayani kasi nakikipaglaban. Ito, panay putak lang ng putak man, sariling interest lang. Tingnan mo. Pagkatapos niya binaril umano, kung sinong presidente, yung asawa niya na walang alam sa politika, tindi ng bayani, no? Tuloy, oh. Bukod kay Senator Bam, Nikki, inalala rin ng ilang taga-suporta ang ambag ni Ninoy sa pagkamit natin ng demokrasya. Si Father Ben Beltran hinikayat ang mga kabataan na pahalagahan ang pagtataguyod ni Ninoy sa demokrasya at isaalang-alang ang pamamalasakit dito sa bayan. Ang demokrasya. Yan ay para wala nang maapi pang tao sa kanilang kinabukasan. Pakinggan natin ang pahayag ni Father Beltran. Sa mga kabataan ngayon na digital natives na, kaya kayo malaya na nakakapasok sa TikTok at maglalaro ng Mobile Legend dahil kay Ninoy Aquino. Padre! Oy mga kabataan! Dahil malaya daw kayo nga naglalaro ng Mobile Legend at nagtitiktok dahil kay Ninoy Aquino? Bakit? Ano bang ginawa ni Ninoy Aquino sa Mobile Legend? Talagang ina, nakakadaya talaga itong mga dilawan. Ano bang ginawa ni Ninoy Aquino sa TikTok? Sama po na Facebook. Sama mo na YouTube. Nang dahil kay Ninoy, nagka-Facebook, nagka-YouTube tayo, parang ang layo pa rin ang sinasabi mo. Masyado po kayong nabulag sa mga dilawan. Ang tunay na salot ng bayan ay mga dilawan. Kayo yan? Kung walang dilawan, walang pahirap sa bayan eh. Kung walang mga pula, dilaw, walang pahirap sa bayan dahil ako naniniwala. Yung dalawang kulay na ito, political color, Marcos Aquino, dilaw, pula, ito yung pahirap sa bayan. Sila lang, ngayon, nagkampihan sila kasi may isang Duterte na umuusbong ngayon at talagang mahal ng taong bayan. Nagkaisa ang mga bugok dahil hindi nila kaya ang mga Duterte. Pero after all, pagkatapos ninyo mapabagsak ang mga Duterte kung sakali, kayo lang din naman mag-aaway, niloloko nyo kami. Kaya ginugunita natin ang kanyang sakripisyo, ang kanyang martyrdom para ay pagdiwang Sino ang nagmartir? kalayaan na tinatamasa natin ngayon.
Niki, nagpahayag rin ng pakikisa Ito, reconciliation, sa Aquino Day si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Pangulo na ipinapaalala ng pagdiriwang ngayong araw ang isang storya na bahagi na raw ng buhay ng mga Pilipino. Sa paglipas daw ng panahon, mas maiintindihan at mauunawaan daw natin ang kahalagahan nito. Sa isa umanong pag-iimbita ang araw na ito para pamamahala ng mahinahon, may konsensya at pag-intindi. Nagkaroon daw ng kahulugan ang ating pagdiriwang kung saan isa sa ilalim ang mga nakuha nating aral sa mga aksyon natin ngayon. Sabihin mo yung reconciliation. Gage. Tingnan mo, ah. Ikaw, naniwala kayo na galit si mga Marcos sa mga Aquino? Hindi. At naniniwala ba kayo na galit ang mga Aquino sa Marcos? Hindi rin eh. Martir, sino bang nagmartir kay Ninoy? Si Marcos? Hindi rin ako naniniwala dyan. Kaya mapaglinlang itong dalawang political color, kaya nilalangaw ang mga niman. Oo. Tingnan mo ha. I-play muna natin yung nilalangaw sila ha. Anong movement? August 21 movement. Lamay na lamay oh. Inulan pa. Ayan oh. Grabe naman nakawawa tong mga tao. Oh. Nasaan? Nasaan yung pagkabayani? Kung bayani yan, edi sana maraming tao dyan. Bilang lang, wala pang 20. Wala pang 50, oh. Inulan pa. Lamay na lamay, sir, ah. Oh, tingnan mo. Yan ang patunay na hindi siya bayani. Yan ang patunay yung kahalagahan di umano ng pagkamartir niya ay hindi yan totoo. Kasi kung totoong bayani yan, hindi sana dinagsaya ng taong bayan. Oh, bilangin natin yan. Wala pang 50 yan eh. Di ba ho? Aminin nyo, nalaos na yung dilawan na yan, wala nang naniniwala dyan. Lalo na ngayon, magkakampi na yung pula at dilaw at Marcos, gusto na makipag-reconcile. Tingnan mo na, natuwa pa, nakipag-celebrate pa si Bongbong. Gusto pang makipag-reconcile. Ayan, I think matagal na po yung reconciliation. Yung Marcos, oh, yung Marcos at Aquino, matagal na yan, nakapag-reconcile na ho sila. Hindi ko lang alam kung magpakabulag, bingi pa rin ang mga Pilipino sa drama ng dalawang apelyidong ito, Marcos at Aquino, nagpahirap sa bayan. Dalawang Marcos, pahirap sa bayan. Dalawang Aquino, naging presidente, pahirap sa bayan. Wala po silang magandang dulot. Sumpa ito. Itong mga apelyidong ito, Marcos at Aquino, sumpa ito sa mga Pilipino. Nadagdagan na ngayon, Romualdez. Aranita, ayan. Sumpa nga eh. Kaya tayo nagkaganito eh. Dahil sa kanila. Nagkautang-utang tayo dahil sa kanila. Reconciliation daw eh. Tingnan mo, hindi ako naniniwala na magkalaban sila. Si Bam Aquino, tuwang-tuwa. O, tingnan mo, tuwang-tuwa si Bam Aquino. O. Natutuwa po kami kasi nung nakaraang taon, sabi nga po namin, hindi maganda na binabago-bago yung araw ng selebrasyon. Kasi si Ninoy Aquino po namatay ng August 21, no? Hindi po ng ibang araw. So ngayong taong ito, natutuwa po kami na ngayon talaga yung commemoration at sa mga kababayan po nating aalis o mag-holiday economics, palagay ko medyo pasok rin naman dun sa kanilang hangarin, no, na magkalong weekend kasi sa Monday po ay holiday din, no, on August 25. But I hope, no, sa amin po, I hope na hindi na po babaguhin yung araw ng kanyang commemoration. Ayan, natuwa kay Bongbong. Si Bam, dahil hindi na daw binago yung selebrasyon ng Ninoy Aquino Day. Dapat nga hindi na nag-celebrate eh. Kung si Inday Sara maging presidente, day, hukayin mo yung isang Marcos. At huwag ka day mag-celebrate ng Ninoy Aquino. Ipawalang bisa mo yung pagkabayani niyan. Hindi naman bayani yan. Meron bang kabayanihan? Nasaan? Yan lang ay binulag lang ang taong bayan sa totoo lang. Hindi totoo po na bayani si Ninoy Aquino para sa akin. Magalit na kayong mga dilawan. Reconciliation di umano sa mga Marcos at mga Aquino, matagal na yan. Merong reconciliation, nagkasundo na nga ho kayo eh. Diba?
Puro dilawan country na nga nasa Marcos admin. Pero ito, yung isang batang umuusbong Aquino, sabi niya, wala daw reconciliation eh. O, pakinggan natin eh. Ano po, I think we've been consistent that there's no reconciliation without justice. So for as long as there's no recognition of the atrocities that were committed under the Marcos dictatorship, I have a hard time, siguro parang hope springs eternal po, pero for as long as there's no such recognition, I don't think there's much to say. Walang reconciliation without justice. Nukuhin yung mga Pilipino. Ako sa totoo lang, hindi talaga yan magkaaway, Marcos at Aquino. Magkakampi talaga sila. Noon pa naman yan. Kasi kung totoong kaaway nila, sa ngayon ang mga Marcos at magkaaway ang Aquino Marcos, di sana yung isa dyan, Kiko, di ba yan? Di sana yan pinarusahan na yan ng kinasuhan na yan ng inciting to sedition. Hanggang ngayon, wala man lang. Kaso, di ba, nag-uromentado. Kung tayo, mga Duterte diehard supporters, ang bilis nila magsampa ng inciting to sedition. Di ba ho? Pero ito, dilawan, pinklawan, walang ganun. Nabudol po dito ang mga DDS. Nabudol, literal, ang mga Duterte ng mga Aquino at mga Marcoses, na sana hindi na maulit ito pagdating sa 2028. Kasi kung magpatuloy tayong mga Pilipino magpabudol sa dalawang apelyidong ito na sumpa sa ating bansa, na pag sinabi mong Marcos at Aquino, sila talaga ang tunay na salot sa bayan. Sila talaga ang tunay na nagpapahirap sa ating mga Pilipino, na hanggang ngayon ay wala pa rin po tayong kalayaan. Wala pong kalayaan. Inaapi pa rin tayo ng mga Marcos. Pagkatapos ng Marcos, anong next? Aquino? Sila naman ang mga api. Wala nang dilawan, tunaw na. Ngayon nga lang, binibigyan ng buhay ng mga Marcoses ang Aquino. Kung totoosin mas may utang na loob ang mga Marcoses sa mga Duterte. Dapat ang mga Marcoses ang makipag-reconcile sa mga Duterte. Kumausap kayo dahil ang mga Duterte ang nagbigay sa inyo, nagluklok sa inyo diyan sa Malacanang, at ang mga Duterte at nagpalibing sa inyong tatay na nabubulok na. Yan ang tunay. Yan ang totoo. Hindi mo po pwedeng sabihin na ganun O dito kayo, dilawan. Literal, talagang natunaw kayo sa panahon ni Tatay Digong. Nawala kayo sa pwesto Tumakbo pa si Bam Aquino sa pagkasenador. Di ba? Talo. O ngayon, nakabalik si Bam Aquino. Dahil nasa likod nila mga Marcos. Huwag na tayong magbulahan. Ang kawawa dito, alam mo kung sino? Yung mga kakampi nila. Yung mga supporters nila. Sila dyan sa baba, nag-aaway. Pero yung pala, Marcos Aquino, nagkampihan. Tunay pala na magkaibigan. Yun yung mga bugok. Yung mga tawag din sa kanila, mga followers na bulag. Hanggang ngayon, bulag pa rin. Itong dilawan country, talagang masama ang ibinigay sa mga Pilipino sa kanilang panunungkulan. Walang maganda. Same. Sabi ni Yorme Isko, itong mga Marcoses. Isipin mo, Marcos Sr. naghirap ang taong bayan. Aquino, naghirap ang taong bayan, Corazon Aquino. Meron isa pang Aquino, Ninoy Aquino, Noynoy pala, Noynoy. Naghirap ang taong bayan. Tapos ngayon, ito na naman, binigyan tayo ng isa pang Marcos. Hirap na hirap tayo. Lalo na yung flood control projects ngayon. Hindi ba talaga natututo ang Pilipino sa mga politikong Marcos at Aquino? Sila ang nagpapagulo sa bansang ito. Na sana natuto na tayo.
na sana wala ng mga Aquino sa Senado, wala ng mga Marcos sa Senado, wala ng Marcos na maging presidente, wala ng Marcos magiging presidente, wala ng Aquino na magiging presidente, wala ng Aquino na magiging vice-presidente. Ang problema, hindi pa rin natututo ang mga Pilipino. Hayan pa rin, dilawan na dilawan pa rin. Hayan pa rin, Marcos forever, Aquino forever. Ano ba ang nagawa nila sa bayan? Para tawagin natin silang bayani. Ano ba ang dinudulot nila sa Pilipinas? Para sabihin natin, karapat-dapat pa rin kayo maging senador, maging kongresista, maging vice-presidente at maging presidente. Meron ba ho? Ano bang hugot kasi? Putsa, wala. Binigyan na natin sila ng pagkakataon. Gaya ho ito Marcos na naman ngayon. Ano ba ang nagiging epekto sa mga Pilipino? Dilubyo, kahirapan. Utang lalong lumulubo. Ekonomiya lalong bumabagsak. Maraming nagugutom. Maraming walang trabaho. Maraming nahihirapan. Maraming hindi nakapag-aral sa kolehiyo. Hindi ligtas ang bayan. Hindi safety. Naglipa na yung mga durugista. Naglipa na yung mga kriminal. O sige nga, bigyan nyo kami ng rason na mag-Marcos at mag-Aquino kami. Niluloko lang ng mga taong ito, ng mga apelyedong ito, ang mga Pilipino. Ako sa akin, ang naabutan kong presidente, medyo kumbaga nagiging matured ka na. Naabutan ko siyempre si Cory Aquino, kaso nga lang, wala pa akong isip dun. Maliit pa ako dun eh. Siguro, ako dun, nga 3 years old pa lang. Si Tabaco naman, wala pa talagang masyadong hindi pa masyadong matured ang isip. Ang talagang naabutan ko na medyo nagmamatured ako, itong si Joseph Estrada. Si Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Kuyakoy, Tatay Digong, at Marcos, 5 lang. Sa 5 presidenteng naabutan ko, na nagkaisip na ako, na medyo matured na, Duterte lamang ang nakikita kong nagmamahal sa bayan at hindi kailanman dapat iiwanan ng taong bayan. Wala nang iba. Pero ito, Aquino, Marcos, pahirap. Meron ba silang nagawa sa atin na maganda? Wala. Kahirapan. Pag nanakaw lang ginagawa nila, korupsyon. Hindi galit sa mga kurakot. Hindi galit sa mga durugista, hindi galit sa kriminal. Hayaan lang ninyo ang taong bayan mahirapan. Kaya ang resulta, langaw kayo dyan eh. Kahit anong inject ninyo sa mga Pilipino, na bayani si Ninoy, para sa akin hindi sa bayani. Tinignan ko yung mga video, dakdak lang ng dakdak. Walang ginawa. Ni proyekto siguro ni isa wala. No legacy. Walang legasiya itong si Ninoy Aquino na ipaglalaban ng mga Pilipino. Personal interest lamang. Kasi balita ko, gusto daw siya maging presidente that time eh. Iayaw ni Marcos eh. Away sila. Bira ng bira si Aquino kay Marcos, personal interest. Magkaibigan naman sila. Kaya ang resulta ito. Gulo sila, Marcos, Aquino. Pero ang ending, sino ang nahihirapan at sino ang binubudol? Ang mga Pilipino. Na pag-aakala nila magkaaway talaga. Hindi magkaaway, magkaibigan. Noong unang panahon siguro, pwede mo sigurong makonsidera magkaaway. Pero ngayon, kalimutan nyo na po yan. Hindi magkaaway ang Marcos at Aquino. Sila ay tunay na magkakampi. Sila ay tunay na magkasabwat,
para pahirapan ang mga Pilipino. Sila ang punot dulo ng kahirapan ng bansang ito. Na hanggang ngayon, na patuloy pa rin po tayong ginagahasa ng mga politikong mga kurakot sa gobyerno. Wala tayong tunay na kalayaan. Pag walang tunay na kalayaan, walang tunay na bayani. Yan ang totoo. Ako, pag si Inday maging presidente, tanggalin mo na ang Ninoy Aquino Day. Wala po yung kahalagahan sa pagka-Pilipino ho natin.